simula ng nasabing laban. Isang napakadelikadong pampalakasan, maituturing ang boxing. Bawat boksingero ay nagsasanay o nag-e-ensayo upang lumakas ng husto at bumilis ang bawat suntok. May tagumpay at may masasabi din natin na kamalasan. May oras na talagang hindi maiiwasan ang disgrasya. Pag-uusapan natin ang mga boksingerong nasawi sa kasagsagan ng laban sa loob ng lona. Betty Parrett. Dinipinsahan ni Betty Parrett ang kanyang titulo kontra kay Griffith. Pagdating ng round 12 sa kanilang naging laban ay nung na-corner na ni Griffith si Parrett at pinakawalan nito ang sunod-sunod nitong mga suntok. Ang ginawa ng referee ay hinayaan lang niya na tumanggap ng 29 consecutive punches hanggang sa mawalan ng malay si Parrett bago tuluyang tinigil ang laban. Matindi ang nangyari kay Parrett hanggang sa nakomatos. 10 araw ang lumipas at binawian ng buhay si Parrett. Marco Antonio Nazaret. Taong 2009, si Marco Antonio Nazaret ay nagkaroon ng pangalawang laban kontra kay Omar Chavez na anak ni Julio Cesar Chavez, kung saan ay makikita sa round 4 nilang laban. Makikita kung paano tumanggap ng mga suntok sa kanyang ulo itong si Nazaret. At sa laban niyang ito ay natalo siya via technical knockout. Pagkaupo niya sa kanyang corner habang nagpapahinga ay nawala ng malay ito at kinailangang maisugod agad sa lokal na hospital. Si Nazaret ay sumalang sa 3 oras na operasyon upang gamutin ang cerebral hemorrhage. 4 na araw ang lumipas, binawian siya ng buhay. Oscar Gonzalez. Taong 2014 ay nagkaroon siya ng laban kontra kay Jesus Galicia. Makikita ang ilan sa mga kuha ng round 10 nilang laban. Matapos ang masaklap na pagkatalo ni Gonzalez kontra kay Galicia via 10th round knockout ay dito agad siyang isinugod sa ospital. Nasuri ng mga doktor pero branded na talaga ang boksingero. Ilang araw lang ang lumipas ay binawian din ito ng buhay. Patrick Day. Noong October 2019 ay naglaban sina Patrick Day at Charles Conwell para sa USBA Super Welterweight title bout. Nakakalungkot isipin na ito na pala ang huling laban ni Patrick Day. Isang solid right straight ang unang nagpabulagta sa boksingero at nakatayo din ito. Maswerteng na save by the bell. Pagsapit naman ng sunod na round, makikita na si Day na hindi mabilang ang pagsalo ng mga suntok nito. Ilang sandali lang at makikitang bumulagta ulit si Day sa pangalawang pagkakataon. Nang nakatihaya at nakatirik ang mga mata, makikita ang resulta ng grabing lakas ng mga suntok sa ulo na tumama sa kanya. Nagtamo si Day ng matinding pinsala sa ulo. Ito ang sanhi ng kanyang kamatayan. 4 na araw simula ng kanyang laban. Muhammad Al-Faridsi. Si Muhammad Al-Faridsi ay isang former featherweight national champion. Nagkaroon si Muhammad Al-Faridsi ng 10th round bout noong 2001 kontra Kungtawat Surkiti. Makikita sa kanilang laban sa pangalawang round pa lang ay talaga namang maa-aksyon agad at kapwa sila may puso sa sagupaan. Sa pool ng ilang beses ng solid punch siya noo si Muhammad Al-Faridsi kaya nangyari ang kanyang unang pagkatumba pero na-save by the bell siya dito. Ngunit bumawi si Muhammad sa susunod na round. Kanya namang pinabagsak dito ang kalaban dahil sa kanyang left hook. Nakabangon ito pero ito ay hilong-hilo. Kaya sinamantala na ni Muhammad ang kanyang pagkakataong makabawi at kanya na namang napabagsak ito. Pero ang hindi akalain dahil sa susunod na mga round ay parabang nabaliktad ang pangyayari at nagbago ang ihip ng hangin. Dahil pagtungtong ng round 8 ay tuluyang bumagsak at na-knockout na si Muhammad Al-Faridsi dito. Grabe ang sinapit dahil mula ng kanyang pagbagsak hindi na siya nakatayo pa. Kumatos ang nangyari, binawian din ito ng buhay nang lumipas lang ang 3 araw simula ng nasabing laban.